Si Coco Pimentel, mga kababayan, na running for congressman ng Marikina, na kilala ang kanyang tatay, pati siya, na Antay-Marcos, bumaliktad na po. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ang in-endorse po ngayon, yung full slate ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ngayon ang balita ngayon, Coco Pimentel endorses full slate of Marcos-Bac Alyansa. O diba, sa bagay niya, Mr. Maravillas, hindi naman niya nakapagtataka kasi yung partido niyang PDP inagaw ni Digong. O diba, kalaban na niya. Dati yung partido niyang PDP, yun ang naging vehicle ni Digong para maging makatakbong presidente. Nag-away-away. O ngayon, si Coco Pimentel, sumuporta na sa buong alyansa. Yan 7 days before election. Sabi dito sa report ng Inquirer, in a surprising move, 7 days before the 2025 midterm polls, Senate Minority Leader Coco Pimentel endorsed the full senatorial slate of President Ferdinand Marcos Jr. Pimentel made a pronouncement on Monday saying that the Alyansa para sa Bagong Pilipinas is composed of capable senatorial candidates who can help the President pass important laws and fulfill his plans for the country. Capable po. Ang ibig sabihin nito, ang PDP laban ni Digong, yung mga kandidato doon, incapable. Hindi man na niya, Mr. Marabilla, sinabi. In effect, yun ang ibig sabihin. Mga kababayan ni Coco Pimentel, sa bagay, tama naman po. Tingnan naman ninyo ang mga kandidato ng PDP laban. Iba man ang pinaglalaban. Hindi man yung ating bayan, kundi si Digong. At may usapan ng Communist Party ng China. Yun nga po yung rason kung bakit si Tolentino umalis sa PDP. May usapan yung partido PDP laban sa Communist Party of China, Chinese Communist Party. Delikadong-delikado, mga kababayan. Kaya itong si Coco Pimentel, sabi niya, pinipili ko ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Kasi yung mga senatorial candidates ng Bagong Pilipinas, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, composed of capable senatorial candidates na makakatulong sa pagpasa ng mga importanteng batas, na makakatulong sa ating Pangulo na mapulfill ang lahat ng plano na magaganda para sa bansa. Hindi yung planong gawing province yung Pilipinas ng China. Nakita na ninyo. Maraming salamat kay Coco Pimentel. Pag ganyan po, i-objective po itong si Coco Pimentel. Legit na opposition po. Senate Minority Leader. Hindi ko mo opposition ka, lahat na lang i-oppose mo. Kung yung mga legislation at mga policies ng ating gobyerno, maganda naman ang ginagawa ng Pangulo, nasa tamang direksyon, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea, bakit mo ko kontrahin? Yan dapat ang legit na opposition po. Pero si Sara, pati yung 20 pesos na bigas, nilait po. Ayan tuloy, pagpunta doon sa Cebu ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kumain po ng sinaing ni Gwen Garcia. Ipakita ko po sa inyo. Sarap na sarap po yung ating Pangulo sa 20 pesos na kilong bigas. Yan po yung ating Pangulo, nangampanya po doon sa One Cebu, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Yan Yan well-milled rice. Diba? Yan ang kinain nila po. 20 pesos na bigas. Ito yung post ni Gwen. Inimbita nila si President BBM and other alyansa candidates to Salo-Salo style lunch at Dumanjog Plaza para sa One Cebu People's Rally.
Inupakan ng ating Pangulo yung 20 pesos na kilong bigas. Hindi man po pagkaing baboy, pagkaing presidente. Nilait-lait ni Sara, pagkaing hayop daw. Kaya nga tayo mga kababayan kay Coco Pimentel, wala kang marinig na mga ganyan. Yan nga tulad ni Coco Pimentel ang legit na opposition po. Si Risa Ontiveros, ganun din. Pag tama po, sa issue ng Pogo, pumalakpak si sa SUNA. Pumalakpak ng standing ovation pa si Risa Ontiveros. Yan ang mga legit na opposition. Pag nakita nilang okay man, tama naman ang ginagawa, nagbibigay sila ng ng recognition sa mga magagandang ginagawa, commendation. They're commending the president. Kasi ang purpose po kung bakit tayo tumakbo, bakit sila tumakbo sa posisyon para po magserbisyo. Hindi yung tumakbo ka para makipag-away lang ng makipag-away at manlait ng manlait, manira para sa ating Pangulo. Kasi dati mong ka-unit team, nagkahiwalay kayo. Yung cause naman ng paghiwalay, wala mang kasalanan yung ating Pangulo. Ang may kasalanan, si Sara, sila lahat, yung kanyang buong pamilya. Tapos ngayon, pati yung kaso na sinampa mga kababayan ng isang bugaw laban sa kanyang kapatid, tinuturo yung ating Pangulo. Anong kinalaman doon ng ating Pangulo? Di ba po? So balikan natin itong sinabi dito ni Coco Pimentel na buong slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, suportado niya, ini-endorse niya mga kababayan. Di ba napakaganda ito? Kaya sabi ni Coco Pimentel, let's help President Bongbong Marcos succeed by electing the senators he has endorsed. I have personally witnessed his sincerity, his deep love for the country, and his genuine concern for all Filipinos, regardless of political affiliation, sabi po ni Pimentel. He then proceeded to tell the public to use their kokote, which translates to brain, emphasizing that it should be the nation's interest to support the president and ensure the success of his final 3 years in the office. In a separate message to Inquirer.net, Pimentel said there is a need for the people to give the president all the opportunities to succeed in his last 3 years in office, anya. Nakikita ninyo po ang legit na mga opposition. Kaya sabi ko sa inyo, tanggalin ninyo sa alyansa si Aimee, kahit tinanggal na rin po. Wala na po, matagal na. Tapos sumabay pa si Camille Villar. O, tanggalin na rin natin. Ipasok na lang natin mga kababayan yung legit na opposition, si Kiko Bam. Tama? Si Kiko Bam, sigurado tayo na tama ang judgment nila pagdating sa impeachment trial laban kay Sara. Pero ito pong mga kandidato ng PDP laban, ang tawag nga po, hindi man nila tinatago, Duterte plus Aimee and Camille. Hindi natin dito maasahan, nagagawa ng tama para sa ating bansa. Nakikita naman po ninyo yung pinagagawa nila. Si Aimee Marcos, mas kinampihan pa yung nagbabanta sa kanyang kapatid, naninira sa kanyang pamilya, kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sarili niyang kapatid. Kasumpa-sumpa, mga kababayan na ugali ng isang tao. Di ba pa? Si Camille, alam na ninyo. Kaya nga pinapaimbestiga ng ating Pangulo yung kanyang pamilya, yung Prime Water. Pati dito sa amin, bulok ang serbisyo. O ngayon, nang pinaimbestiga ng ating Pangulo, yung Prime Water, because of the complaints, valid complaints from the people, the consumers. Nagalit si Sara. You see, pinopolitika daw, dahil daw sa in-endorse niya. Kahit hindi po ninyo in-endorse si Camille, ipapaimbestiga talaga siya yung Prime Water. Hindi man si Camille talaga yung pinapaimbestiga, yung kapatid, yung may-ari. Kasi po, hindi ko mo kaalyado yung pamilya. Yung serbisyo, pwede nang hindi maayos. At hindi i-call out, i-call yung atensyon kasi kaalyado, yun ang masamang politika. Yan ang uri ng politika na alam ni Sara Duterte. O ngayon, pati yung investigasyon, yung complaints ng isang pribado na nagreklamo laban kay pulong ng panggugulpi, pinulitika ni
Sara Duterte. Political attacks daw. Ito yung latest ngayon. Based sa report ng ABS-CBN po, PNP to get CCTV copy of Representative Duterte's alleged altercation. Sabi ni PNP Chief Director General Romel Francisco Marbil, wala po kaming CCTV right now. Kasama po doon sa investigation natin. In fact, ngayon lang po kami naglabas ng sinugpena po namin sa owner ng CCTV to give it to us para maging part po ng ebidensya. As of now, wala pa po kaming holding ng CCTV na yan. Yan po ay trabaho ng CIDG director natin. Sinugpena po natin for the owner to surrender the copy. Mayroon na niyang complainant, kaya we have to file a case. Pagkatapos, biglang itinuro mga kababayan ni Sara sa ginawang panggugulpi ng kanyang kapatid na si Pulong, tinuro yung ating Pangulo. Anong kinalaman ng ating Pangulo sa panggugulpi ng kanyang kapatid? At anong kinalaman ng ating Pangulo sa pagreklamo ng ginulpi? Normal sa ginulpi, biktima yun eh. Normal sa kanya ang magreklamo. Parang yung na-AGK during the previous administration. Ba't sinisisi yung ating administrasyon ng ating Pangulo? May mga pribadong complainants po. Alangan man hindi magreklamo. At sinasabi, bakit hindi na lang dito? Pwede sabihin ninyo sa complainants, sa pamilya ng complainants, bakit sa ICC? Pero sinabi na nila, many times pinaliwanag nila, wala silang tiwala during the time of Digong. Hindi sila naniniwala na mabibigyan ng hustisya. Yan ang rason kung bakit sa ICC final yung kaso. So kaninong kasalanan yan? Sa PBBM administration? Di ba sa administrasyon nila? Kasi kung hindi nila sinalaula yung hustisya, pati daw yung mga prosecutors tinatakot, di sana dito final yung kaso, hindi sa ICC. Eh lahat ito, ang may kagagawan, kayo. O ngayon, dito sa kaso ni Pulong, ganun din ang kanilang propaganda. Political attacks. Bakit? Kaalyado ba ng ating Pangulo yung bugaw? Di ba? Kinontrata ba yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng babae kay Pulong? 6 na babae? Malabo yung mga argumento ni Sara Duterte. Sablay, mga kababayan, yung kanyang mga sinasabi. Sila-sila lang ang pwedeng maniwala. Pero yung general public, hindi po maniniwala sa kanilang mga sinasabi. Sabi rito, in a separate statement, PNP said, the circulating videos online did not originate from the PNP, nor were they obtained or released by any PNP unit or personnel. PNP denies any involvement in the dissemination of the affidavit of the complainant, which has also surfaced in public channels. The document in question was not released by the police, and the PNP has no official role in its circulation. The statement also said that the PNP respects the legal process and emphasizes that the case has already been formally filed before the Department of Justice. Malinaw na po. Lang yung malinaw na kwento, pinapalabo ni Sara Duterte para magamit niyang propaganda sa intensyon niyang siraan yung ating Pangulo. Hindi po ninyo kayang siraan yung ating Pangulo kasi wala man pong kasiraan. Ang may kasiraan pong ginagawa, kayo. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, First Lady, saga kay Martin Romualdez. Kasiraan yun. Ninyo yon na kayo ang may gawa. Wala man nagsabi sa inyong gawin ninyo yon, bantaan yung ating Pangulo. Diba pa? O ngayon, sa issue mga kababayan ng kaso ni Digong sa ICC, ito po yung latest na balita. Published by abogado.com.ph, malabo, lawyer doubts ICC will release Rodi over jurisdiction issue. Karamihan sa mga legal experts po, international law experts, naniniwala si Digong po doon na mabubulok. You see, yung wish ni Digong na mabulok sa kulungan, narinig po ng Jenny. Ayon, wish granted. Sabi po ni Gilbert Andres, an International Criminal Court accredited lawyer representing victims of extrajudicial killings,
express skepticism about the possibility that the ICC would release former Philippine President Rodrigo Duterte on grounds of lack of jurisdiction. Sabi ni Andres, to his knowledge, it is highly unlikely for international tribunals to divest themselves of jurisdiction in criminal cases given the historical record. He also said the ICC will take certain factors into consideration in deciding on whether it has jurisdiction. He believes that all conditions are met in this case. Titingnan ng ICC apat dapat. Una, titingnan nila kung nangyari po ba yung krimen na china-charge noong partido pa ang isang bansa kagaya ng Pilipinas. Check. Between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, miyembro pa ang Pilipinas. Sabi po ni Andres. Ikalawa niya, itatanong ng ICC, ito bang krimen na ito subject to ICC jurisdiction? Nandun ba siya sa Article 5 ng Rome Statute? Nandun po kasi crimes against humanity. So check, sabi po ni Andres. Pangatlo, itatanong uli ng ICC na ito ba ay nangyari sa teritoryo ng state party? Check, kasi nangyari sa Pilipinas, sa Davao, Bulacan, iba pang parte ng Pilipinas, paliwanag ni Andres. So all these conditions are met in this case. So sa aking pagkakaalam, malabo na mangyari yan. He said when asked if there have been cases where the ICC released suspects due to lack of jurisdiction. Malabong-malabo, ang malinaw, mabubulok na si Digong doon sa ICC mga kababayan. Sa trial pa lang po, 8 years. Ilan na ba yung edad ni Digong? Doon na siya. So kung ano yung ginawa mga kababayan niya kay former Senator Laila de Lima, umabot ng 7 years. Yung trial, sa kanya po 8 years. Plus 1 year pa. You see? O ngayon, doon lang malalaman natin after 8 years kung siya acquittal or conviction. Yung mga ebidensya po galing mismo sa bibig ni Digong. Siya yung nagbigay ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Nagets na ninyo pa